bagong nagva-viral sa buong social media kung tawagin nila bell pepper with cream cheese and Cheetos. Matatry na natin ngayon. Dinosaur donut or pinakamalaking donut sa kalye. Tumansik. Poppy jelly na ngayon lang ako nakakita. Sobrang unique. Super excited na akong matry ang mga ito, kaya naman ano pang inaantay natin guys? Huwag na natin patagalin, i-try na natin! So guys, nandito tayo ngayon sa may Espanya, corner Vicente Cruz. Malapit lang tayo dito sa may Mang Inasal. Meron tayong i-vlog dito na nag-trending, nag-viral before, tapos ngayon, meron silang bago. I'm sure nakita nyo na to sa feed nyo before. Meron silang leche flan, meron silang mga donuts, napakarami nilang snacks dito, mga perfect pampasalubong. Kaya tara, excited ako ipakita yung mga bago rin nila ngayon. Let's go! So, ito yung anyelas. Muntikan niya nang masakop yung buong kalye kasi anyelas din yan. Pati yan, anyelas din. So, kilala sila sa mga pasalubong, yan, nandyan yan, dalawang pwesto. Pagdating naman dito, ito yung nag-viral na street-style donut nila dito. May mga giant sila dyan, 35 pesos. So, kung tawagin yan, giant donut or dinosaur donut. So, meron din silang pilipit dyan, cheese roll, milky cheese donut, choconut, and choco coconut. Try natin yan mamaya. So, yung ginagawa daw nilang buchi ngayon, munggo flavor, meron silang tatlong klase ng buchi. Itong munggo, ube, tsaka cheese. Gaano katagal maluto to, kuya? 2 minutes to. 2 minutes lang. Ayan, kaya umaangat na sila yan. Isa-isa na silang nag-aalsahan. So, ito na yung mga napili nating itatry natin ngayon. So, ito yung kanilang giant or dinosaur donut for 35 pesos each. Then, meron din silang pilipit, 10 pesos. Cheese roll, 15 pesos. Choconut, 3 for 20 pesos. Choco coconut, 3 for 20 pesos din. Then, dito naman sa milky cheese donut, 5 pesos per piece. Exciting. Napaka-colorful. Ito yung nag-viral. Nag-trending dati. Grabe yung pila. Isang buong block. Isang buong kalye. Titikman ulit natin ngayon. So, yan. Ito, simulan na natin. Siyempre, magsisimula tayo sa pinaka-higante. Diba? Strawberry flavor. Freshly cooked every day. Kasi mabilis sila maubusan dito. Ang daming dumadaan dito. Sino ba namang hindi matatakam? Pag mapapadaan ka dito, napaka-colorful ng kanilang mga donuts at mga ibang pasalubong pa. Hindi ka rin naman talaga magtataka kung bakit tinawag nilang dinosaur or higanteng donut. Halos kasi laki na ng buka. 35 pesos, isang peraso. Ang bigat. Tikman na natin. Okay, let's go! Ganun-ganun pa rin yung lasa niya. From before na unang na-try ko to. Siksik. Yung flavor ng strawberry nandun. Nilalagyan pa nila ng sprinkle at marshmallow. So kahit mapabata, mga feeling bata, para sa presyong kalye style na donut, tapos higante pa or mala dinosaur sa laki, mapapabili ka talaga. Yung pangalawang itatry natin,
cheese roll na nag-viral din dati. Makikita nyo naman hindi ko na kailangan sabihin. Pagdating sa milk powder, hindi tinipid. Ayan. As ang lambot lumulubog yung kamay ko. Lumulubog talaga. Kasi freshly cooked everyday lahat. So, pag sa morning, kasi 24 hours sila dito So, pag sa umaga, nauubos agad, luto sila agad. Hanggang tanghali, merienda, pati gabi. Pag nauubos, luto sila agad. So, para sa ganito kabigat, ganito kasiksik at hindi tinipid, 15 pesos lang. Tikman na natin, huwag na natin patagalin pa. Bukod sa lambot, nakapansin-pansin naman, yung dami ng milk powder niya, yun yung nagpapasarap Tsaka yung nagdadala, yung lambot, kahit street style, donut lang to, very affordable na, pasok sa masa, panalo pa yung lasa. Perfect to guys, kung may kape ka pa or hot chocolate. Bagay na bagay to. So ito naman yung choconut nila. Ito yung halos lahat naman ng donut nila nag-viral dito, nag-trending Kasi may mga colorful na donut sila diba? 3 pieces, 20 pesos. Choconut inspired ng kilalang choco butternut na nagtitinda sa mga mall. Basta sikat yun. Let's go. Ang lambot din niya, fluffy. Ayan may moist na part dito, which is nakakatuwa, type ko. Lasang chocolate. Para sa price niya, sa quality ng pagkakagawa at lasa, pero sa kalye mo lang mabibili, panalong-panalo na to. Ayan, lambot to. Ang lambot, moist, nakakatuwa. Ayan tingnan mo, bibiyakin ko makikita niyo yung pagkaano niya. Nakakatuwa. Moist sa side. Yan Nakakatuwa at nakaka-proud na until now, consistent pa rin yung pagkakagawa nila. From ilang years ago na na-vlog na natin sila, nung nagba-viral sila at pinipilahan ng napakahaba. Nakakatuwa. Kapwa taga-Sampaloc ko. Kaya no wonder, ang daming nababaliw ng mga estudyante dito. Every time dadaan, mapapabili ka talaga. Perfect pa sa pasalubong. May box pa sa kanila dito. Pwede kang bumili assorted. So, ito na naman yung bagong pasabog ng Anielas. May bago na naman sila. Ayaw nilang tumigil sa mga kakadagdag na mga kakaiba. So, meron sila ditong giant toasted buchi na magtataka kayo para sa laki niya, 10 pesos lang ang isa. Meron silang 3 flavors Ito yung munggo. Meron dito sa gitna, yan yung cheese nila, then ube. Ganito kalaki. 10 piso lang. Giant toasted buchi, 10 pesos lang. Bagong luto lang. Mainit-init pa. Teka. Wow. Ang lambot. Lumulubog yung kamay ko. Tsaka chewy siya. Ayan, Iikot ko para kita nyo, Wow. Alam nyo, para sa laki niya. Tas 10 piso lang. Doon ako nagugulat, Dito ko nakakagatin para kita nyo. Baka lang malaglag yung sahog, Ang dami nilang pasabog. Dapat, ang plano ko lang dito, yung donut, Nagkaroon pa tayo ng surprise na bagong itatry. Go. Ay, wow. Alam nyo ba, nandun yung lambot niya, yung pagka-chewy. Kasi lulubog yung kamay mo Pero pag hinati mo siya, makikita mo yung pagka-chewy niya. Habang naghihiwalay sila. Tapos, yung added texture pag kinagat mo. Toasted sa labas, malambot yung loob. Added texture pa, tsaka flavor, yung sesame seeds. Tsaka sa munggo, very classic na lasa. Para sa 10 pesos Good thing natikman natin agad. Etong next na itatry natin, ube flavor naman. Ultimo yung sesame seeds nila, hindi tinipid. Grabe. Ayan, yung stretch niya. Wow. Tsaka may ube halaya talaga. Ganda ng kulay, no? So excited ako. Ayan, kita nyo, yung moist, ube halaya. Yung stretch niya, oh. Ganda, ganda. Galing. Parang kulang na lang sabihin ko, pinerfecto no? Para sa buchi na mabibili mo sa kalye, tas 10 pesos, tas ganito kalaki. Speechless. Okay, let's go, no? Ay, wow. Kung kanina nagulat na ako sa munggo, sa kanilang tatlo, ito na yung favorite ko. Tsaka ube halaya talaga. Ang sarap. Ang nagpanalo sa kanya yung texture niya. Toasted siya sa labas. Yung right amount ng pagiging toasted niya. Hindi siya matigas, malambot pa rin yung feeling. Tapos yung sa loob, very soft. Tapos yung mga toasted na sesame seeds, dagdag flavor. Panalo to 10 pesos lang. Giant na. Panalo.
Another worth it na matry dito sa Anyelas. Grabe, ang dami nilang pasabog. At hindi lang yon, hindi lang ito. Meron pa tayo itatry na isa. Bago rin nila. Of course, save the best for last. Ito yung kanilang pambato ngayon. Yung tipong kalalapag lang, ubos agad. Ito yung Spanish bread na, ayan, ang laki. Ang laki din. Kasi minsan, may mga nabibilan akong bakery na Spanish bread. Ang liit eh. Tsaka kulubot-kulubot. Ang ganda ng pagkakagawa nila. 10 pesos lang, guys. Ang laki. Tsaka yung likod nila, ayan oh. Doon, oh. Kita mo na yung flavor niya. Ang lambot, guys. Sabi ko nga sa inyo eh, bagong gawa. Sabi ko nga sa inyo, muntikan na kami maubusan eh. Kakaluto lang pagkalapag, nauubos agad. 3 days pa lang to, guys ha, pati yung buchi nila. Sa buchi nila, nakalimutan natin sabihin kanina, per flavor, nakaka 200 to 300 pieces sila per day. 3 days pa lang simula nung nagbukas sila. Try na natin to. Tingnan natin kung bakit nauubos agad to. Bakit pinagkakaguluhan agad. Let's go. Ang lambot. Unang kagat ko pa lang, lumulubog na sa bibig. Tsaka tignan niyo yung pinaka-flavor niya sa loob. Pinaka-feeling niya. Lasang-lasa mo yung pagiging buttery niya. Nandun yung slight tamis. Kasi mababalance out nung pinaka-outer bread eh. Ang lambot to. Tingnan niyo, lumubog na yung daliri ko. Ayan, oh. Hindi mafe-fake ng video. Hindi pwedeng gawing AI to. Diba? Yan, lambot. Pisil-pisilin ko na. Ang maganda dito, toasted yung ilalim. Ultimo yung harap, tsaka loob, malambot. So kahit toasted siya dito, hindi siya matigas. Hindi rin tinipid sa feeling. Yung makikita mong Spanish bread sa iba, ganito, kulubot-kulubot na pag binili mo. Hindi kagaya sa kanila. Ang ganda ng itsura. Sa iba, pag bumili ka ng Spanish bread, alam mo yun, ganito mo na mabibili. Yung kulubot-kulubot na, kahit bagong luto. Sa kanilang gaganda, oh. Gandang picturean. Tsaka, 10 pesos lang to, guys, ha. No wonder, kaya, ang bilis maubos. Nakailang refill na sila today. Worth it matry dito sa Spanya. Pag nagawi kayo, huwag niyong palalagpasin. May bago sila dito. So guys, ngayon nagbabalik tayo ulit dito sa Fusion Alley kasi narinig ko may mga bago na naman dito. May mga bago na naman silang pakulo. So nandito tayo sa may dulo, yung malapit na sa may Barangay Hall. So nandito tayo sa street ng Ay de los Reyes, corner P Campa kasi nandito karamihan yung mga bago. Matitikman natin isa-isa yung mga bagong pakulo na naman nila. Let's go, samahan niyo ako mag-food trip. Excited na ako. Ngayon lang ako pupunta ng Fusion Alley ulit ng malaki yung tiyan, buntis. Kaya susulitin natin to ngayon, okay? Samahan niyo ako. So, dito sa color green nila, yan yung matcha. Sa yellow, yan yung ube. Orange, yan yung white chocolate. Dito sa white, yan yung chocolate. And then, ito namang pink strawberry. Unang nakita natin dito na okay matry sa Fusion Alley, itong mga xiaolongbao. Ito yung mga hindi natin nakita nung mga nakaraang nagpunta tayo dito. Pero actually, nandito na sila nung simulang magbukas to. Hindi lang natin napapansin. So ngayon, titikman natin, hindi natin palalagpasin to. Ang 5 pieces sa kanila, kahit assorted or mapapiliin mo, isang flavor man dyan, 5 pieces, 100 pesos. So again, kanina pinakita ko na sa inyo kung ano yung mga flavor. Ito, yung orange, white chocolate. Yung yellow, ube. Etong white, of course, chocolate yan. Strawberry yung pink. And yung green, matcha. Let's go. Try na natin. So, simulan na natin dito sa matcha. Bagong steam lang dito, pero, ayan, lumamig na. So, pwede na natin kagatin bigla. Okay, let's go. Kakagatin ko na lang muna, hindi ko na iisang buuin. Ah! Tumalsik. Naiba yung talsik, ah. So, yan yung juice niya. Masarap yung matcha niya. Very milky. Nandun yung slight pait. Subtle lang yung pait niya. Pero matchang matcha. Pero syempre, matamis, di ba? So, yan yung juice niya. Move on naman tayo. Sige, dito naman sa white chocolate. Let's go. White chocolate nga. Ang cute. First time ko lang kasi nakatry ng xiaolongbao na white chocolate eh. So, yan yung kanyang juice.
Kahit kumagat na ako, marami-rami pa naman. So move on na tayo sa ube. Kaya kanina may kasabay tayo mga bumibili mga estudyante. Kasi nga naman, pang estudyante talaga yung lasa niya. Actually, kahit feeling bata ka, pwede rin naman sa ito. Basta mahilig ka sa sweets. Kasi matatamis talaga siya. So yan, ube. Ayan na, lumalabas na iba. Lumalabas na yung katas niya. Ayan. Lumalabas na yung katas. Uy, nalasaan ko na. Very cute. Ang sarap din ng ube na to. Ang cute! Nagugustuhan ng anak ko to. Ang cute ng mga lasa niya. Perfect nga dito sa Fusion Alley. Pambatang pambata. Of course, strawberry na tayo. Tsaka sulit to 5 pieces, assorted na 100 pesos lang. So, yan yung juice niya. Marami pa sa loob. Yan, no? So, last but not the least, etong chocolate. So, kaya hinuli ko yung chocolate dahil kasi pag chocolate yung in-order nyo sa kanila, pwede kayo mag-drizzle pa ng chocolate. Yan, oh. Diba? May added chocolate pa kayo. Pagka chocolate yung in-order nyo. Pero syempre, pag dito, baka hindi na bagay, diba? So, ayan, ang cute, oh. Kahit itong mga natira natin, sisimutin natin yan. Cute nung combination, para naging painting na eh, no? Para kang kumain ng rainbow. Ang cute, ang kaganda ng kulay. So, yan. Ito na yung chocolate. Let's go. Para sa last na titikman natin dito sa Xiaolongbao nila. Again, 100 pesos lang, 5 pieces na assorted. Or gusto nyo isang flavor lang para sa 5 piraso. So, para sa 5 flavors na na-try natin, very classic yung lasa, of course, chocolate. Kung ayaw mo magkamali sa lasa, gusto mo sure na masarap na yung kakainin mo, chocolate ka, of course, di ba? Pero yung second na nagustuhan ko, strawberry. Ang cute-cute ng lasa niya, very girly na girly. Basta ganun. Pangatlo yung ube sa nagustuhan ko. Then, sumunod naman is matcha. Huli siguro si white chocolate. So, yun yung pagkakasunod-sunod ng pinaka nagustuhan ko sa pinaka-last na nagustuhan ko. Sulit to Kung gusto mo ipasalubong sa anak mo or kahit ikaw mismo, mahilig ka sa sweet, mahilig ka sa dessert, bagay na bagay. 5 pieces na, 100 pesos lang. $150 para sa dalawa. Siksik, ang bigat nga eh. Bagong nagva-viral sa buong social media kung tawagin nila bell pepper with cream cheese and Cheetos. Matatry na natin ngayon. So yan, tikman na natin. Exciting. Tikman muna natin yung pinaka-cream cheese nila. So yung cream cheese nila, hindi siya yung nabibili mong cream cheese na puro. So ito siguro tinimplahan na nila. Of course, cream cheese pa rin siya. Hindi na siya as strong kapag ka purong-puro. So, ito, exciting. Dudukot na tayo. Sige, dito na lang tayo sa nauna. Yun, kuha tayong konti. Yun, oh. Let's go. Tingnan natin kung bakit siya nagva-viral. First time ko lang titikim ng ganitong klaseng snack na nasa bell pepper. Normally, pag sa pagkain, ayoko may kasamang bell pepper. Pero tingnan natin, baka ngayon magustuhan ko na siya. Uy, bagay yung Cheetos. Bagay Sobrang bagay pala niya. Etong Cheetos, kahit siguro walang bell pepper, etong Cheetos, tsaka yung pinaka-cream cheese, bagay na bagay. Ito yung challenge sa part na to. Paano natin kakagatin to ng lahat magkakasama sa isang bite? Yun ang mahirap. Ngayon iniisip ko paano. Let's go. Medyo kinakabahan ako. Ay, wow guys First time ko lang nagustuhan ng bell pepper ngayon. Ang ganda ng combination niya. No wonder kaya sobrang viral niya ngayon.
lahat nagko-complement. Bagay yung Cheetos, bagay yung cream cheese dito sa bell pepper. Pag pinagsabay-sabay siya, kumbaga perfect match silang tatlo. Tsaka ang kinagandahan nun, lahat sila may kanya-kanyang texture. Ito, crunchy na siya. May ibang crunch to eh. 'Di ba? Pagka kinagat mo, lutong-lutong niya, tapos may juice pa nakasama. Bukod mo pa yung pinakalasa ng cream cheese. Yung strong ng lasa ng bell pepper, andun pa rin. Nagustuhan ko siya para sa isang taong hindi mahilig sa bell pepper. Kumbaga ngayon, gusto ko na siyang snack. Pag nagmo-movie ako, nagne-Netflix ako, gusto ko ito yung snack ko. Smart yung nakaisip nito. Ang galing nito, good idea. Pinag-isipan ng mabuti. Smart yung nakaisip. Woo! Sarap nito. Doon ako nagulat. Ang galing talaga ng mga Pinoy. Bagong nagba-viral lang sa buong social media. Ngayon, inadapt na rin dito. Parang nga naman hindi ka na mahirapang gumawa sa bahay, di ba? Kung malapit ka lang dito, bibili ka na lang. Nakasupport ka pa sa small business. In fairness, kahit medyo watery na yung pinaka-cream cheese, lasang-lasa mo pa rin yung cream cheese. At saka masarap siya. Overall, pagka in-explain mo na tinikman mo siya na magkakasama, bagay na bagay. Perfect combination lahat. Para sa isang tao, again, uulitin ko na naman, para sa isang tao na hindi mahilig sa bell pepper, nagustuhan ko siya. Actually, I love it. Isa pa tayo. Sarap eh. Kasi para sa 150 pesos, magkano lumalabas yun? 75 pesos isa. Hindi naman din tinipid sa Cheetos eh. Kasi pati ilalim nilalagyan nila. Tapos cream cheese, papatungan pa nila. Pupunuin pa nila ng Cheetos. Ako lang, pag kinakagat ko siya, nilulubog ko. Kasi para, kundi, nalaglag lahat, di ba? Messy lang siya pero masarap. Ito masasabi ko masarap. Type ko siya. Something yun sa panlasa ko kasi. Para sa isang babae ulit na mahilig sa chichirya. Hinalo mo yung isang bagay na hindi ko gusto. Ang galing. Okay, let's go. Para sa 75 pesos, guys, pagkabigay pa lang sa'yo, ang bigat na. Kahit sa tiyan eh, nakakailang bite pa lang ako. Mabilis siya makabusog. Siguro gawa na lang din dun sa cream cheese, mabigat sa tiyan. Dense na dense siya. Every bite nyo, meron pa rin siya. Hanggang ilalim, may Cheetos pa rin. Kasi yung Cheetos mo, cheese flavor na. May cream cheese ka pa. Bilib pa rin ako hanggang ngayon. So ito, enjoyin ko na. Hanap pa tayo ng pwede natin ma-food trip dito sa Fusion Alley. Yung mga hindi natin napansin nung nakaraan nagpunta tayo dito. So ito yung next na itatry natin. Meron silang spud potato dito na iba't ibang flavor. Yan. Sige, try natin yan. So, actually, itong spud potato nila, matagal na daw sila dito, pero ngayon ko lang sila namatahan. Bukod doon, natakam din ako kasi ang dami nilang cheese na nilalagay. So, yung isang order ng ganito, 179 pesos, cheesy bacon. Meron pa silang ibang flavors, pinakita ko sa inyo kanina. So, nasa sa inyo kung ano gusto nyo. May tuna din sila. Meron din silang chili con carne. So, yan, try na natin. So, dito nyo sila makikita sa may, isang mahabang Idelos Reyes, tapos corner pecan pa sila. Spudtacular, yung pangalan ng pwesto. Okay, so try na natin. Bagong labas lang sa oven, kaya sure ako mainit-init pa. Yan, may mozzarella sila eh. Tignan natin kung may, ayan, mainit-init pa. Andito yun, ayan, nandyan yung mga mozzarella nila. Ayan, nandito pa yung iba. Ayan, yung ibang mozzarella. Yun. Angat pa tayo mozzarella. Ayan. So, try na natin. Kaya naman. Mainit pero kaya naman. So dito guys, dalawang klase ng cheese yung nilalagay nila. Mozzarella, tsaka itong cheese dip. Kasi yung mismong potato niya, syempre yung potato naman walang lasa, di ba? Naglagay na sila ng salt, pepper, and ayan. Ito pa yung mozzarella. Sama natin ng bacon. Yan, okay. Tikman na natin. Kaya naman eh, kahit sobrang init pa.
So, kailangan, every bite nyo dito, damihan nyo ng potato. Kasi yun yung magbabalance out nung alat ng cheese, tsaka nung bacon. Mabigat sa tiyan to. Kaya 179 pesos, pwede na kayong dalawang maghati. Kung gutom na gutom ako, baka maubos ko, pero sobrang heavy. Ang laki, dalawang patatas yung ginamit nila. Grabe guys, ngayon lang ako nakyutan sa drink. Dito, ko pa matatagpuan sa Fusion Alley. Ang kulit, diba? Parang ayaw mo kainin eh, sobrang cute. Talagang mapapabili ka kasi mako-curious ka. Ang cute naman ito. Ayan o. Ang kulit. 99 pesos lang, meron silang 3 flavors ng drink. Ewan ko, yun lang yung nakita ko ha. May color blue, may color green, itong pink. Strawberry yung pinili natin. Kulit. Ang dami pang iba't ibang kulay. So, ito yung kung tawagin nila, Poppy Jelly Drink na 99 pesos lang. Ang dami bumibili. Mga estudyante, kasi nga naman ang cute-cute talaga, diba? Kahit ako nakyutan eh. Sobrang cute. Parang, alam mo yun, ayaw mong bawasan. So, bago lumulubog kasi siya, tikman na natin. Parang ayokong bawasan. Ayan. Ayan yung itsura niya. Jelly. Kawawa naman. Mukha agad yung natanggal. Baka malaglag. Jelly lang talaga siya, parang gulaman. Gawa daw to sa milk, kaya milky yung lasa niya. Hindi lang basta parang gulaman. Tikman na natin yung pinaka-strawberry. Natanggal yung pinaka-mukha. Ang cute eh. Parang nakakapanghinaya. Matamis siya. Lasa mo naman yung strawberry, pero milky. Etong white na nakikita niyo, whipped cream yan. Yung pinaka-whip nila, hindi siya yung strong na whip na lasa. Feel ko sila lang gumawa na itong whip eh. Pasabayin natin na. Kuha tayo na ito. Poppy jelly nila. Mapupusuan talaga siya ng estudyante kasi very friendly yung lasa niya. Especially itong strawberry. Yung color blue nila, blueberry. So yung green nila, melon and cream soda. So ito, strawberry. For sure, magugustuhan ng mga bata. Kung gusto mo ng something na cute, maganda yung presentation, tapos 99 pesos lang, try mo to. Sure, magugustuhan ng mga bata or kahit yung mga students. So yun guys, dito na magtatapos ang food trip natin dito sa may Sampaloc or yung mga bagong pwede ma-food trip dito sa Fusion Alley, pati yung doon sa Anielas, yung mga bago nilang pasabog doon. So yun lang. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, subscribe na kayo and don't forget to like and comment na rin sa mga gusto nyo pa i-recommend na mapuntahan. Thank you guys for watching. Till my next video. Bye! So ngayon, ito ang challenge sa... So ngayon, Giant Toasted Siopaw 10. Ay, Puchi.